Minamahal na kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng patungkol sa kataasan at sa pagiging kamangha-mangha ng Panginoong Hesukristo. Kahapon nakita natin na siya ay higit, siya ay makapangyarihan sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Jesus Christ is supreme in all of our lives. And we also saw that because Jesus Christ is supreme in all of our lives, He is supreme within the Scriptures. Siya ang pinatutungkulan, siya ang pinasasaksihan ng lahat ng mga kasulatan. At nakita din natin, dahil nga ang kasulatan ay tumutungkol din sa ating kaligtasan, of course we saw yesterday that Jesus Christ is supreme in our salvation. At ngayon pong umaga, mga kapatid, pag-uusapan po natin na yung mga taong yon na niligtas ng Panginoong Diyos, tayo po, ay hindi po tayo naging mga freelancers. Tayo po ay tinawag at pinagtipon ng Panginoong Diyos sa Kanyang iglesia na maging bahagi ng Kanyang katawan. At kaya naman, pag-uusapan po natin is the supremacy of Jesus Christ in the church. Kaya po mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Humingi po tayo ng tulong at gabay sa Panginoon. Our gracious Heavenly Father, we are thankful sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng inyong mga salita. We pray that your truth would be proclaimed. At panalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa mga bagay naming pag-uusapan, hindi lamang ito pumasok sa aming isipan, ito po ay manatili sa aming mga puso at maisabuhay namin bilang kami ay ang inyong iglesia. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa sandali pong ito. Our confidence is that you are our great shepherd. Our confidence is that you are the head of the church. And so, we would like to be reminded, O Lord, we desire to be reminded of how great you are in your church. We thank you so much, Lord. Be with us in this moment of study. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, isang bagay na kapansin-pansin sa mga magigiting na lalaki o babae sa kasaysayan ng sangkatauhan, dalawang bagay yung naisip ko na kapansin-pansin sa kanila. Great men and women have these noticeable two things. Una, mga kapatid, kapansin-pansin sa mga magigiting na tao na sa sobrang remarkable nila, hindi maiwasan ng mga tao na nagiging iconic sila. We think of people like Alexander the Great. Well, because I love basketball, but basketball does not love me. People like Michael Jordan. Tama po? Pero bukod po sa nagiging iconic sila, bukod sa nagiiwan sila ng marka sa kasaysayan, isang bagay pa yung kapansin-pansin, nakakabuo sila ng fan base. Tama po? They would inevitably gather people for their fame. Going back to Michael Jordan, kaya nga ilang taon na siyang nagretiro hanggang ngayon, kasama ako doon. Pag nagdidebate, naniniwala ako na siya yung greatest of all time. Sorry sa mga kapederasyon ni Lebron. Are you getting the point, brothers and sisters? These men and women, itong mga taong ito, sobrang dakila ng ginawa nila sa kasaysayan ng sangkatauhan to the point na kahit matagal na silang wala, hindi na nila ginagawa yung dati nilang ginagawa, but they have become iconic. At dahil nga sobrang iconic nila, kahit matagal na ang panahon, may mga tao pa ding bilib sa kanila. Meron silang fan base. Now, that reality starts or nagiging nakakalungkot yung realidad na yon kung i-apply natin yon sa Panginoong Jesus. Ang tanong ko po sa atin, mga kapatid, this is my question to you, to us, church. Ang Panginoong Jesus ba ay pwede nating ihanay sa mga taong dakila lamang? Is He just iconic? Second question, we, the church, are we just His fan base?
Nakakalungkot mga kapatid, na minsan ang ating Kristiyanong pananampalataya ay para bang lumiliit na lang sa ganong realidad. Na si Jesus, bagamat inaawitan natin, na si Jesus, bagamat ginagawa natin ng mga tula, bagamat lagi nating pinopost, glory be to Christ, kung minsan ay para bang nagiging icon na lang siya. Na para bang siya ay isang sikat na tao na nabuhay sa kasaysayan, subalit yung katotohanan ng kapangyarihan niya ay para bang hindi na kumikilos. At nakakalungkot din na ang iglesia ay para bang binuo para lang hangaan yung icon na yun. Yung session natin ngayon, yung ating pag-aaral ngayon, kaya natin magandang pag-usapan, ay para ipakita at para maalala ko at maalala natin mga kapatid that Jesus is more than just iconic. He is sovereign. That the church is more than just a fan base. We are His people. He dwells in our midst. He is Lord. That's the point of our study for today. So, to do that mga kapatid, I have decided to do something like this. Instead of a single verse, tayo po ay magkakaroon ng hindi naman exhaustive na survey sa letter ni Apostle Paul sa Ephesians. Bibisitahin natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso at titingnan natin mga kapatid yung mga kapahayagan, yung mga aral, yung mga turo na nagpapakita sa atin, magpapaalala sa atin kung gaano kadakila si Kristo sa iglesia. Handa na ba tayo mga kapatid? Simulan natin yung ating pag-aaral. Una mga kapatid na makikita natin sa aklat ng Efeso, unang katangian kung bakit kamangha-mangha si Kristo sa iglesia is because He is our eternal mediator. Eternal mediator. Now, here's what I want to show us mula sa mga teksto. Gusto ko lang ipakita yung, kumbaga, mga kapatid, ay summary ng ating titingnan. Ang pagiging eternal mediator ni Jesus Christ, ito po yung ibig sabihin, that every form of grace and blessing that we currently enjoy and will ever enjoy as His church has always been determined from eternity through Christ. Let me elaborate on that. Sige po, tayo po ay tumungo sa ating unang teksto, Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Basahin po natin mga kapatid, dahil ito po ay nagpapatungkol sa ating Panginoon at sa ating mga pinili niya. Basahin natin Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Purihin ang Panginoon. Unang bagay na nais ko pong mapansin natin dito mga kapatid, kung babalikan natin sa verse 3. Kaya ang inyong mga kamay, ang inyong mga bookmarks ay ipitin nyo na sa Ephesians. Tingnan po natin. Sa verse 3, sinabi po ni Apostol Pablo na kapuri-puri daw, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Pinupuri niya ang Ama ng Panginoong Jesus. And why? Dahil daw tayo daw, ay pinagpala niya ng lahat ng espiritual na pagpapala. Ngayon mga kapatid, gusto ko lang linawin na yung mga espiritual na pagpapala po dito ay hindi salapi. Hindi po Innova ito, Hindi po ito bagong sasakyan, hindi po pasensya na po sa mga meron nito. Hindi po Montero yung tinutukoy dito. Salamat sa Diyos kung tayo po may mga Montero at may mga Innova. Yan po yung mga pagpapala. But this is a different, higher kind of blessing. These are spiritual blessings. Now, we might ask, ano ba yung mga blessing na yon? Hindi po ako makakasagot, kundi yung teksto. Sa verse 4, sabi, ang unang pagpapala
ay yung pagpili ng Diyos sa atin bago pa man lalangin o bago pa man buuin ang pundasyon ng daigdig. Even as He chose us in Him. Sa verse 5, ano pa po yung pagpapala? He predestined us for adoption. Hindi niya lang tayo pinili bago pa lalangin ng sanlibutan. Ang maganda pa doon, pinili na tayo, itinadhana pa tayo ng Panginoong Diyos na maging mga anak niya. Tama po? Napakagandang mga pagpapala po nito, mga minamahal na kapatid. Tapos, tingnan po natin. Pinili niya tayo bago pa tayo silang, bago pa lalangin ng daigdig, pinili na niya tayo, tinadhana niya tayo, sinet na niya yung ating destination na tayo ay maging mga anak ng Panginoong Diyos. Para saan? To the praise of His glorious grace. Na ang gusto ng Panginoong Diyos ay mamalas natin, ma-enjoy natin, at tayo'y mamangha sa Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang biyaya. Hindi ba naman napakagandang pagpapala po nito, mga minamahal na kapatid? Ngayon, ang tanong po natin dito ay ito. Bilang iglesia, tayo po as the universal body of Christ. I know we belong to different local churches, and I praise God for that. Salamat sa Diyos na tayo man ay magkakaiba ng local churches. We are gathered here. Now, here's the question. Tayo ba as a group of people, yung church, pwede ba nating i-approach si God dun sa trono ng Kanyang kapangyarihan? Pupunta tayo doon na para bang mga nagwewelga at sasabihin natin, Panginoon, ang ganda ng mga sinabi dun sa Ephesians, you better give it to us. Alam nyo, Panginoon, yung church namin, natapos namin yung yung librong 9 marks. Kaya kami, biblical church. You better give those things to us. Sa amin, Panginoon, yung mga pastor namin, lahat tapos ng seminary. Napakatatalino. Can we just come to the throne of God and through our own merits and through our own credentials, lay claim of these things? No. Meron tayong mga bagay na hindi masyadong pinagtuunan ng pansin kanina. Nag-focus tayo dun sa mga pagpapala, pero kung babasahin uli natin, balik tayo sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, pinagpala tayo in Christ. Sa verse 4, even as He chose us in Him. Sa verse 5, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ. Sa verse 6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Mga kapatid, ito po yun. Bago palalangin ng sanlibutan, pinlano na ng Diyos na pagpalain ang Kanyang iglesia. And we are indeed blessed because of our God. Pero mga kapatid, wag nating kakalimutan, kada pinag-uusapan natin yung predestination, yung pagtawag sa atin ng Panginoong Diyos, kada pag-uusapan natin yung glory na naghihintay sa atin, let us never ever forget na lahat ng mga pagpapalang yon ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Only in Christ. Only through Christ. Tingnan natin mga kapatid, may kahawig na talata yan. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 9. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Sabi po dito, who saved us, God the Father po yung tinutukoy, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So babalik tayo dun sa una nating punto kanina, mga minamahal na kapatid. Pag sinabi natin si Jesus ay ating eternal mediator, ang ibig sabihin, lahat ng mga pagpapalang tinatamasa natin bilang iglesia ng Panginoong Diyos. Kung ikaw, kapatid, tatanungin ko po kayo, naranasan mo na bang ma-encourage ng mga kapatid sa church? Kahit sa simpleng conversation. Kahapon ba sa ating mga breakout session, were you blessed? Were you encouraged? Were you reminded of the promises of God? Were you strengthened?
Naranasan nyo na ba na sa pag-awit natin bilang iglesia ay napaalalahanan kayo sa kagandahan ni Kristo at napalakas kayo? Opo, ano? Naranasan nyo na po bang mapagpala sa pangangaral ng inyo pong mga local church pastors? Sa kanilang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo? At marami pang mga pagpapala. Mga kapatid, ito po ang punto ko. Anumang pagpapala na ini-enjoy natin sa loob ng kanyang kawan, yun pong mga pagpapalang yun ay naitakda na bago pa ang pagkalikha ng mundo, or we can say from eternity past. That's why we call Him eternal. And ito ay hindi lang basta tinadhana nung nakaraan, sa walang hanggang nakaraan, ito din ay tinadhana na matatamasa natin sa pamamagitan ni Kristo. Thus, He is our eternal mediator. That's our first point, mga kapatid. Bakit dakila si Kristo sa iglesia? Dahil yung lahat ng itinadhanang pagpapala, lahat ng intended na pagpapala ng Panginoong Diyos sa church, ay natamasa nga natin dahil sa Kanya, sa ating pakikipagkaisa sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung tayo ay napagpapala sa kahit anong ministeryo ng iglesia, luwalhatiin natin si Kristo. Pangalawang realidad na makikita natin dito sa Ephesians, hindi lang siya yung great, or hindi lang siya yung eternal mediator, He is also the great uniter. He is the great uniter. Yun yung pangalawang dahilan kung bakit si Kristo ay dakila sa iglesia. Tingnan po natin yan, mga kapatid. Ito po yung gusto kong patungkulan. That Jesus Christ is indeed supreme, that He did not only reconcile sinners to God, but He has also reconciled sinners to one another to build His church. Gaano kadakila si Kristo? Pinagkasundo niya tayo sa Panginoong Diyos. Subalit hindi tumigil doon, pinagkasundo niya din tayo sa bawat isa para buuin yung kanyang iisang iglesia, yung kanyang iisang katawan. Tingnan po natin yan. Please open your Bibles, or pwede nyo pong tingnan dito sa unahan. Ephesians chapter 2, verse 11 to 15. Basahin po natin, mga kapatid. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Stop muna tayo dito, mga kapatid, bago natin patuloy na basahin. Dito sa unang dalawang talata, mga kapatid, ng ating teksto, makikita po natin, mga minamahal, yung katotohanan na sa pananaw ng Panginoong Diyos ay talaga namang may grupo, may pagkakahati ang sangkatauhan. It is Israel and the rest of the world. Makikita natin, lalo na dun sa verse 12, na hindi lang siya basta pagkakahati, it is a very crucial separation. Dahil sabi po dito, remember that you were at that time separated from Christ. Ano po sinasabi dito? Si Kristo na ating Panginoon, ang Mesaya, ay kung tutuusin lamang, mga kapatid, ay ipinangako una sa mga Hudyo. Tama po? Yung mga kapahayagan, ang kautusan, ang mga himala ng Panginoong Diyos na nababasa natin sa Old Testament, napakabilis nating i-apply sa ating mga sarili. Panginoon, kung hinatin nyo yung dagat, pawalain nyo yung traffic. Pero mga kapatid, sa totoo lang, ang mga pangako ng Diyos na nasa Old Testament, kung magiging totoo lamang po tayo, sinasabi po dito ni Apostol Pablo na tayo po ay malayo o wala tayo dapat kinalaman sa mga pangakong yon kung tutuusin. This is the commonwealth of Israel. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila nangako ang Diyos. At tingnan niyo po yung description. We have no hope and we have no God in the world. Yun dapat yung kalalagayan natin. Again, it's Israel and the rest of the world. Merong hati. No? Totoo po na merong distinction. Totoo po
na may pagtatangi ang Panginoong Diyos sa kanyang bayang pinili ang Israel. Subalit, basahin po natin mga kapatid yung verse 13. Tuloy natin yung pagbabasa. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of the two, so making peace. Mga kapatid, ito po yung sinasabi dyan ni Apostol Pablo, hindi man natin madaanan bawat salita. Ang sinasabi niya, subalit salamat sa Diyos, bagamat totoo na dating hindi tayo kasali sa pangako, na hindi naman talaga tayo bayan ng Diyos kung tutuusin, kung ang pag-uusapan ay ang mga pangako sa mga ninuno ng Israel. Pero ito mga kapatid, subalit dahil kay Kristo, dahil sa kanyang dugo, dahil sa kanyang kamatayan, ang Panginoon ang naging kapayapaan natin. Dahil sa Panginoon nagkaroon ng pagkakasundo. Kasi isipin po natin, may sinabi dito si Apostle Paul na wall of hostility. And he's suggesting that those are, ano ba yung wall of hostility na yon? Yun daw yung mga commandments, yung mga specific na mga bagay na pinagawa niya sa Israel. Remember, brothers and sisters, na sa Old Testament, kaya binigay yung kautusan ay para makilala ng mundo na bukod tangi ang Diyos ng Israel. Pinakita ng Diyos yung kanyang mga himala, binigay niya yung pamantayan niya, His divine, holy standard sa bayan ng Israel para ipakita na hindi mo siya pwedeng ihanay sa Diyos-Diyosan ng mga bansa. He is the one true God. The God of Israel is the only God. Sabi niya, I will not share my glory to another. Mapanibuguin siya kasi siya lang kasi talaga yung totoo, tunay, buhay na Diyos. Kaya siya nagbigay ng mga pamantayan. Mapapansin niyo po yon kung kayo po ay nasa Bible reading ninyo na yung isang taon, malamang sa malamang, kung yun po ay linear lamang, baka naandun pa rin kayo sa mga sa Pentateuch. O baka nadaanan nyo na. Di ba tayo nagtataka, ba't kaya isinulat dito, ultimong yung mga panuntunan sa mga babae, kung sila ay merong monthly period. Lahat talaga, paglilinis ng bahay. Lahat, bakit? Yun yung pamantayan ng banal na Diyos sa kanyang bayan. Pero alam naman natin kahit sila mga kapatid, kahit ang Israel ay pumalya, kahit sila ay nabigo, hindi nila naabot yung mataas na pamantayan na yon, mga minamahal na kapatid. Dahil at the very first place mga kapatid, alam naman talaga ng Panginoong Diyos na yung kanyang kautusan ay hindi kayang tuparin ng kahit sinong laman. Sabi ng salita ng Diyos, ibinigay yon para ang Israel at ang lahat ng bansa ay mahuli sa lambat ng kautusan upang makita natin tayo ngay lubos na makasalanan at kailangan nga natin ng tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, ito po yun. Sa kamatayan ng Panginoong Jesus, sa kanyang dakilang atonement, sa kanyang pakikipagkasundo sa atin at sa Panginoong Diyos, ang isang bagay na na-accomplish bukod sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, nung nawala yung kautusan, isang bagay na lang ang naiwan, Israelita man o Hentil man, hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos. Subalit inabot ni Kristo, inabot nung pangalawang Adan, inabot nung dakilang tagapamagitan yung pamantayan ng Panginoong Diyos. Kaya naman, Israelita ka man, kung meron mang Hudyo ngayon dito, o Hentil ka man, kapatid, at tayo Hentil. Iisa ang pag-asa natin, ang Panginoong Jesus. Iisang daan. Tingnan natin mga minamahal na kapatid, sabi nga sa sa Ephesians chapter 3 verse 6, this mystery is that the Gentiles are fellow heirs. Yung misteryo daw, yung dati daw kasi mga kapatid, ang ebanghelyo ay nalihim. Sa matandang tipan, hindi ito masyadong paliwanag, hindi ito masyadong malinaw. Sabi ni Apostol Pedro na ito nga daw ay sinasaliksik ng mga sinaunang mga propeta, hindi nila maintindihan yung mga detalye nitong kaligtasan na ito. Subalit mga kapatid, yung misteryo na yon ay nahayag na sa atin. Ano po yung kabilang sa misteryo na yon?
Sabi po ni Apostol Pablo, ito yung misteryo, na tayo daw ng mga hintil, we are fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Kamangha-mangha ito, mga kapatid. Sa sobrang giting ni Kristo, walang choice at wala talagang ibang pag-asa ang lahat ng bansa, Israel man o Hentil, kung hindi siya. At kung tayo ay mananampalataya niya, tayo man ay Israelita, tayo man ay Hudyo o Hentil, tayo ay kabilang sa iisang katawan. Mga kapatid, winasak niya yung naghahati. At siya ay bumuo, napakaganda nung sinabi doon sa Efeso kanina. Bumuo siya ng isang bagong sangkatauhan. Kaya mga kapatid, huwag tayo masyadong nagpapaniwala, bagong kalamba, bagong lipunan. Hindi kaya ng tao yon, mga kapatid. Ang kaya lang lumikha ng isang bagong sangkatauhan ay ang Panginoong Hesukristo. At ito na nga po tayo, mga kapatid. Ito yan. Kaya po tayo nagkatipon ngayon sa kabila ng ilan nating maliliit na pagkakaiba. Dahil dakila ang Panginoong Jesus. Pinagtipon niya tayo. Calling niya yon, mga kapatid. Walang ibang may calling nun. Itong mismong Gospel Assembly, ba't tayo nagkatipon? Hindi dahil sa mga organizers. Dahil dakila ang Panginoon. Sa Kanya tayo ay may pagkakaisa. Purihin ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi sa John chapter 10 verse 16. Alam natin yung John chapter 10. Di ba sa John chapter 10, pinapakita na si Jesus, yung mabuting pastol ng mga Israelita. Naalala niyo po yung John chapter 10, sinasabi niya, lahat daw ng nauna sa Panginoong Yesus, yung mga Pariseo, yung mga nagturo ng kung ano-anong mga kautusan ng panahon niya, sabi niya, mga magnanakaw lahat yon. Hindi sila dumaan sa pinto. Ako ang pinto, sabi ng Panginoong Yesus. Tama po? Ako ang mabuting pastol. He's talking about the flock of Israel. Pero tingnan niyo po sa verse 16. Sabi ng Panginoong Yesus, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. Wala nang iba yon kundi ang Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoong Jesus. We turn now to the third point, mga kapatid. Pangatlong realidad kung bakit dakila si Kristo sa iglesia. It is because He is the empowering head. Tingnan po natin yung pinakapunto nito, ano? What does it mean? It means the victory of our Lord Jesus Christ is so excellent that it did not just purchase our salvation, it also secured the empowerment of His church towards maturity. Ng Panginoong Yesus, sa sobrang galing, sa sobrang husay ng Kanyang sakripisyo at sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang tagumpay, hindi lang niya nabayaran yung ating kaligtasan. Kasama ng Kanyang pagtatagumpay, ay binigyan niya ng kapangyarihan ng iglesia patungo sa perfection, patungo sa maturity, sa araw ng Kanyang pagbabalik. So let's see that, mga kapatid. Tingnan po natin yan. Ephesians chapter 4, verse 7 to 13. Basahin po natin. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. Verse 9, in saying He ascended, what does it mean? But that He had also descended into the lower regions of the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things. Dito, mga kapatid, sinasabi po at pinapakita po dito na sa biyaya daw ng Panginoong Diyos, sa biyaya ng Panginoon, tayong lahat daw, mga minamahalang, bawat isa daw sa atin, ay binigyan, nabiyayaan ng kaloob ng Panginoong Hesukristo. And we know na ang tinutungkol po ditong kaloob, again, these are not material gifts, these are spiritual gifts.
Now, this is really interesting kasi sa verse 8 mga kapatid, kung mapapansin nyo po, meron siyang kinote, meron siyang binanggit na mula sa Old Testament. At sa tingin ko po mga kapatid, para mas maintindihan natin yung ganda nito, the dynamics of what we're talking about here, tingnan natin yon. Psalms chapter 68 verse 18. Please open your Bibles, Psalm 68 verse 18. Habang binubuklat ninyo at bago nating basahin mga kapatid, bigay ko lang po yung background. Yung Psalms chapter 68, ito po ay inaawit ng mga Hudyo bilang pag-aalala sa mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang bansang Israel. Kung paano sila pinagtanggol, pinalaya at marami pa. Dito makikita natin mga kapatid yung imagery kung saan alam natin sa Old Testament, isang bagay na laging pinagpapatotoo ng mga Israelita ay ang Diyos ang kanilang tagapagtanggol sa mga digmaan. Kahapon, di ko maalala kung sinong speaker yon, si Pastor Jerwin yata, na may kaibigan siya na mahilig magbasa ng Bible stories dahil daw sa digmaan kasi mahilig manood ng action. Siguro nakikita niya si John Wick kay Samson. Mga kapatid, alam natin yan, sa Old Testament, ang isang pagpapakita ng pagiging tapat ng Diyos sa Israel ay yung katotohanan na kahit pagtulong-tulungan ng mga bansa ang Israel sa Old Testament, laging pinagtatagumpay ng Diyos ang kanyang bayan kung sila ay tapat. Kung sila ay tumutupad dun sa covenant, mga kapatid. Alam din natin na sila ay natatalo kapag sila ay lumalabag doon sa covenant. Tama po. So, ang imagery po dito mga kapatid ay imagery ng digmaan. Sabi po dito sa Psalm 68 verse 18, basahin po natin, "You ascended on high, leading a host of captives in your train and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there." Ganito po kasi mga kapatid, may sinasabi ditong ascension, ascended on high. Naniniwala kasi ang mga Israelita, mga kapatid, na nababasa niyo po ba sa Old Testament yung Mount Zion? Naniniwala sila na yung bayan ng Diyos, yun yung Mount Zion. Naniniwala sila na ang representation ng Mount Zion ay yung Ark of the Covenant saka yung Tabernacle. Kaya tingnan niyo po, may mga accounts na lumalakas ang loob ng mga Israelita sa digmaan kapag yung Ark of the Covenant nandoon. Tama po? Ang imagery po dito, naniniwala sila na ang Panginoong Diyos ay umaahon sa kanyang kaharian, sa kanyang trono, at siya ay nagdudulot ng tagumpay. At yung pagtatagumpay na yon, mga kapatid, nauuwi sa mga spoils of war. Tama po? Historically speaking, halimbawa yung kampo ng kalaban, may mga tinapay, may mga magagandang mga gamit, o ano pa man na makikita nila, yun po ay sinasamsam ng mga nagwawaging bansa sa digmaan. Tama po? Ang sinasabi po dito, ang Panginoong Diyos daw ay nagtagumpay sa digmaan, at yung mga tao na, napansin nyo po, may mga host of captives, uso din po yun sa mga digmaan noon, na pag nanalo yung isang bansa, dadakipin nila yung mga kapaki-pakinabang. Kadalasan po yung mga kababaihan. Pwede nilang gawing mga alipin. Ito po yung imagery dito. At hindi lang yun. Ito, ginagawa din nila ito. Mababasa natin ito paulit-ulit sa Old Testament. Yung mga hari na nangunguna sa digmaan, kapag nakuha na yung spoils of war, sa sobrang tuwa, minsan pinamamahagi yung mga nasamsam sa digmaan. Yun yung gifts na tinutukoy dito. So, anong punto? Sa Old Testament, pinapakita na ang Diyos ay Diyos ng pagtatagumpay sa digmaan. At yung kanyang pagtatagumpay ay ramdam na ramdam ng mga tao kasi pinamamahagi yung spoils of war. Mga kapatid, dito po sa atin sa Ephesians, babalik po tayo sa New Covenant. Jesus Christ is our victorious Savior. Nagtagumpay siya sa kamatayan, nagtagumpay siya sa kasalanan, nagtagumpay siya sa kanyang panawagan. He was victorious in His messianic call. Kaya anong nangyari mga kapatid? Again, hindi niya lang tayo tinubos ang nangyari sa kanyang pagtatagumpay. Pansinin niyo po yung sinabi ni Apostol Pablo doon sa verse 10. Kung pwede niyo pong tingnan uli yung verse 10. Ephesians 4 verse 10 sabi, "He who descended is the one who also ascended." Ano nangyari daw? Bumaba ang Panginoong Hesus, alam natin yon, the incarnation. But He also ascended dahil nagtagumpay siya. Amen po?
Ayun na naman, dahil mahal na araw, mamamatay na naman yung Diyos nila. Mabubuhay na naman sa linggo, mga kapatid. Hindi po. Minsan lamang bumaba ang Panginoong Hesus upang mamatay at minsan lamang din siya muling nabuhay at siya'y nabubuhay magpakailanman. Bakit ko po nasabi? Kasi tingnan niyo po, He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that He might fill all things. Pag-akyat ng Panginoong Hesus sa kanan ng Diyos, bagamat dati pa naman, mula pa sa walang hanggang pasimula, siya na yung berbo, siya ay Panginoon, siya ay Diyos na. Subalit mga kapatid, makikita po natin ito sa Romans chapter 1, na dahil sa kanyang muling pagkabuhay, He was declared Lord. He was declared Lord. He is now filling all things. At sa pagkapuno niya na yon, sabi ng Panginoong Hesus, all authority on heaven and on earth was given to me. Dahil tangan na niya lahat ng kapangyarihan, mga kapatid. Again, hindi lang siya nakontento na tayo ay bigyan ng katubusan. Alam natin ito, mga kapatid. Anong meron sa Acts chapter 2? Pentecost. Sa mga kapatid kong galing sa Pentecost na dyan, kaway-kaway. Gusto natin laging inuulit yung Pentecost no? Mga kapatid, minsan lang naganap na yung Pentecost, ibinaba, binigay, pinadala ng Ama at ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu sa iglesia upang magampanan nito yung kanyang layunin. At mula noon, mga kapatid, ang iglesia ay nagtataglay na ng kapangyarihan. At mula noon, lahat ng nakay Kristo ay mayroon ng mga espiritual na kaloob na kailangan na lang nating linangin, na kailangan na lang nating pagbutihan, kailangan na lang nating tuklasin. Subalit mga kapatid, ganito kadakila si Kristo. Di lang niya nabili yung kaligtasan mo, binigay niya yung kaloob. Kaya kapatid, sa umagang ito, gaano mang kababa ang tingin mo sa sarili mo sa loob ng local church, you are gifted by the Lord. Hindi mo na kailangang umattend ng mga krusada kung saan papatungan ka ng kamay para yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Nasa katawan ni Kristo, nasa iglesia ang banal na Espiritu at tayong lahat ay umiinom sa iisang Espiritu na ito. Kaya naman mga kapatid, magagamit tayong lahat ng Panginoon sa kanyang kaharian. Magagamit tayong lahat ng Panginoon sa pag-usad ng kanyang ebanghelyo. We are already anointed, sabi ni John. Nasa atin na yung unction, ang banal na Espiritu. We are gifted. At sino ang nagbigay nun? Ang Panginoong Hesus. Kaya muli, purihin ang Panginoong Hesus. Punta na po tayo, mga kapatid, sa ating huling punto. Bakit dakila ang Panginoong Hesus sa iglesia? Una, dahil siya yung ating eternal mediator. Pangalawa, dahil siya yung nag-unite sa atin. He is the great uniter. Pangatlo, dahil siya yung nagbigay ng empowerment sa atin ng mga spiritual gifts. Pangapat at huli, Jesus is great in the church. Jesus is supreme in the church because He is the loving bridegroom. Ito po yun, mga kapatid, ito po yung gusto kong patungkulan dito. The supremacy of Christ in the church is ultimately revealed in the certainty of His promise to bring us to glory. Kaya naman talagang kabilib-bilib si Jesus. Ang pinakamataas na pagmamanifest nito ay dahil siya yung lalaking ikakasal na hindi lang basta nangako, naninigurado na tayo ay dadalahin niya hanggang doon sa kanyang kaharian, hanggang sa kanyang kalwalhatian. So let's see that. Tingnan po natin yan, mga kapatid. Di ko masyadong tatalakayin, baka kasi maapektuhan nito yung kay sa ating huling session. Basahin natin Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. I know na ito pong mga talatang ito ay patungkol talaga sa mga mag-asawa, pero may makikita po tayo ditong napakahalagang realidad. Let's see. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle
or any such thing, that she might be holy and without blemish. Dito natin makikita, mga kapatid, na ang isang dahilan ng Panginoong Diyos, ba't niya nilikha ang pagkakaroon ng asawa, bakit niya kinonstitute ang marriage, is really, the ultimate purpose is to show us a foreshadowing of a great reality, namely, na ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, yung ating magiging groom, and we would be His people, we would be His bride. We are His bride. At sabi po dito, mga kapatid, ano daw yung ginawa ng Panginoong Diyos? Ba't niya daw tayo nilinis? Ba't niya tayo niligtas? Bakit niya tayo pinili para sa kanyang sarili? Ano sabi sa verse 27? So that He might present the church to Himself. This is the plan. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ito ang plano ng Diyos para sa atin. Mas maganda to kaysa sa plano ni Pastor. This is a better plan. Tingnan niyo po, ito yung nais niya, ito yung layunin niya, mga kapatid, to present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and without blemish. Kamangha-mangha, no, mga kapatid. Iaharap niya tayo sa Kanya, sa Ama, nang walang kulubot, walang dungis, banal, malinis sa Kanyang harapan. Splendor. Nakamamangha ito, mga kapatid. Ihaharap niya tayo. Now, I don't think anyone would argue na wala pa tayo dito. Of course, sa pananaw ng Panginoong Diyos, we are already justified. Sa Kanyang, in view of justification, kung tingnan tayo ng Diyos ay malinis at ganap na. But of course, in practice, in our actual context, alam natin na yung ating mga church, yung ating mga local church, ay may kulubot. May mga kahinaan pa. Sa amin marami, ewan ko po sa inyo. Isang wala daw. Praise God. Tayo dito na lang umaten sa CCC, wala na palang kulubot dito. Mga kapatid, lahat po ng ating mga local churches, as we await the completion, the consummation of the promises of God, we would always deal with an imperfect church. We would always deal with that. Kung tutusin, the Lord will always deal with an imperfect church. Pinagtsatsagaan tayo lagi ng Panginoon. Hinuhubog tayo palagi ng Panginoon. Kaya pwede ko bang sabihin na huwag masyadong isisi sa mga kapatid? Sama-sama nating hakbangan yung Ebanghelyo tungo sa patuloy nating pagbabago. Dahil hindi perpekto ang iglesia. Pero ito, mga kapatid, ito yung ating siguradong hinaharap. Tingnan niyo po itong talatang ito sa Revelation. Nasa Revelation na tayo eh. Patapos na. Mga kapatid, basahin natin. Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Pinakita ng Panginoong Diyos kay Apostol Juan yung ending. Yung wakas nitong mga bagay na to, ang pasimula ng walang hanggan, pinakita kay Apostol Juan. At tingnan natin. Sabi po dito, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. Tigil muna tayo dito, mga kapatid. Ang problema kasi sa tekstong ito, although napakaganda at maluwalhati, talaga namang dapat tayong maantig. Let us be careful lest we romanticize this. Again, I love my brothers dun sa pinanggalingan naming movement. But there are a lot of worship leaders especially na ginagamit tong mga talatang ito para i-romanticize si Jesus. Na ini-imagine nilang kadate nila si Jesus, nakayakap daw nila. Parang delikado na yung patutunguhan. Masyado nilang ginagawang romantic itong bagay na ito. Of course, this is filled with loving promises. Pero mga kapatid, I don't think we should romanticize this.
Bakit? Kasi yung susunod na teksto, tingnan nyo po, yun yung magbibigay ng laman. Anong paningin ng Diyos? Pag tinanong natin ang kasulatan, pag sinabing bride tayo ni Lord, ano bang naiisip niya? Na magkakadal-kadal tayo dun sa langit? Na para bang tayo, parang may date nga tayo sa Panginoon na i-romanticize natin ito? I don't think so. Dahil sa teksto na susunod. Tingnan po natin yung sumunod na verse. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Alam niyo mga kapatid, ito yung totoong, kung tutuusin, nakakakilig. Hindi yung i-romanticize natin yung pagiging bride natin. You know why this is really special? You know why this is really amazing? Itong mga statement na to. Parang wala lang naman. Kasi mga kapatid, alam ko naman na nagbabasa tayo ng Biblia. Alam niyo po ba na mula pa sa umpisa ng Biblia, ipinahayag na ng Panginoong Diyos yung layunin niya, bakit siya nakikipagtipan sa mga tao. I myself, I would like to call this the covenant expression. Ito yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang mithiin mula pa nung umpisa. Tingnan natin mga kapatid, hindi na natin mababasa lahat to dahil napakarami. Ito po yung covenant expression ng purpose ng Panginoong Diyos. Makikita natin sa Genesis chapter 17 verse 7, Exodus chapter 6 verse 7, Ezekiel chapter 34 verse 24, Ezekiel 36:28, Jeremiah 7:23, Jeremiah 30:22, Jeremiah 31:33. Mga kapatid, makikita natin to. May isang layunin ng Panginoong Diyos mula pa nung simula. Meron siyang laging sinasabi, that I will be their God, and they will be my people. Again, I will be their God, they will be my people. Lagi siyang nandun sa will, no? Future tense. Pero tingnan nyo mga kapatid, kung babalikan natin yung verse 3, yung nakita ni Apostol Juan, ulitin natin, basahin yung sinabi sa talata. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. It is no longer will be their God. It is no longer will be their people. My people. Dito nakita natin, we are already indwelt by God. God is already dwelling among us, and we are already His people. Ito po yun mga kapatid, yung matagal ng layunin ng Panginoong Diyos, nakita ni Apostol Juan na ito ay siguradong matutupad mga kapatid. Gaano kagaling si Jesus, tutuparin niya po yung matagal ng layunin ng Ama. Alam niyo po yun sa ating mga tao, pag may mga bagay na sobrang halaga sa atin, lagi nating nasasabi, paumanina po, no, gusto ko lang bigyan ng onting pang emphasis ito. Naalala ko yung aking tatay, dahil po ako ay panganay. Isipin niyo po yun, 4 na taon lamang ako, lagi na niyang binibilin na pag siya ay nawala, ako daw yung magiging parang pangalawang tatay. Sa tingin ko, yun ay dahil mahalaga sa puso niya, yung layunin na yun. 4 na taon na bata, bibilinan mo ng pamilya. Parang nakakatawa, pero mga kapatid, yun kasi yung preoccupation ng kanyang isip. Bakit niya ako pinag-aaral? Bakit niya ako inihanda sa lahat ng bagay? My father was really tough on me. Sorry po kung mayroon po sa atin ditong mga gender sensitive. Pero pag ako'y nadapa at umiiyak, sasabihin niya, bakla ka ba? Ba't ka naiyak? Bakla ka ba? Yun kasi yung layunin niya, magpatatag ng isang panganay para pagdating ng panahon na siya ay wala na, magpapatuloy yung pamilya. Tao lang yun mga kapatid. Tao lang din ako. Mga kapatid, ito po yun. Yung layunin ng Ama mula pa sa walang hanggang nakaraan, hindi nawala. Yung mga sinabi nating verses kanina, sa Israel niya sinasabi yun, magiging bayan ko kayo at ako'y magiging Diyos ninyo. Pero alam nating patuloy na na-delay o nabigo ang people of God sa Israel na mangyari yun mga kapatid.
Subalit ito yung sigurado, darating ang panahon mga kapatid na talagang bababa ang kaharian ng Panginoong Diyos sa atin at masasabi natin kasama talaga natin siya ng harapan na siya yung Diyos natin at tayo yung kanyang kawan. Masasabi talaga natin yon mga kapatid with great certainty as He is our head. Anong gagawin niya pag nangyari yon? Verse 4, Revelation 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Yun yung inihahanda sa atin ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, naniniwala ako na kung sa umagang ito tayo yung mga tunay na mananampalataya, ito yung pinaka mataas na pag-asa natin. This is our greatest hope. We do not just enjoy Christ and His salvation in this life. We are aching for this. We are eager to experience this. Ano yun mga kapatid? Na pag-aharian tayo ng Panginoong Diyos. Papahirin niya ang lahat ng ating luha. Ang weird lang, kasi pag binabasa ko to, napapahidin yung ating luha, naluluha ako. Kasi nga mga kapatid, my heart is aching for this. I'm not impressed sa sarili ko mga kapatid. Sa ministry ko, I'm not impressed. I want this. Ito yung nais ng puso ko, ang makapiling ang Panginoon. Ang maranasan yung lubos niyang pag-ahari. Hindi ako impressed sa ating bansa, hindi ako impressed sa pangunguna ko bilang ama sa tahanan, hindi ako impressed sa lahat ng bagay, hindi dahil sa mataas ang standards ko, kundi dahil alam ko yung naghihintay sa atin ay higit na dakilang bagay, ang pag-ahari ng Panginoong Diyos. Ito ang pag-asa natin mga kapatid. And so, this is the whole point and this is where I end. Pinakapunto ng pinag-aaralan natin ngayon mga kapatid is this. From eternity past to eternity future, the supremacy of Christ is the anchor of His people's hope. Bakit dakila si Kristo sa iglesia? Mula pa sa walang hanggang nakaraan, hanggang sa walang hanggang hinaharap, siya ang pag-asa natin. Siya ang pastol natin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa kapahayagan ng inyong mga salita, sa kapahayagan ng inyong anak. Salamat, Panginoong Jesus, dahil kayo yung aming dakilang tagapamagitan. Kayo yung nagkasundo sa amin, nakipagkasundo sa amin sa Ama at sa isa't isa. Kayo ang nagbigay ng mga espiritual na kaloob, hindi lamang sa mga mangangaral, kundi sa bawat isa. At kayo din yung kasiguraduhan namin, Panginoong Jesus. You are our hope of glory. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Kaya naman, isang bagay ang natitiyak namin sa iglesia ninyo, sa buong iglesia at sa aming mga lokal na iglesia, walang dapat maitaas, kundi kayo, Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.